O eto na, mga kababayan, umatake na po si Atty. Mans Carpio. Maghahain na po siya ng criminal complaint, mga kababayan, laban po sa Bangko Sentral ng Pilipinas, AMLAC, at sa ilang miyembro ng Committee on Justice, mga kababayan, ng House of Representatives dahil po sa ginawa nitong tatlong ito na pagsisiwalat at pagbunyag sa confidential bank record po ng ating pangalawang Pangulo sa isinagawa po nilang mini trial, mga kababayan, para sa impeachment ng ating pangalawang Pangulo. Para pong sila ho mismo ang kumuha ng bato at ipinukpok po sa sariling ulo nila. Yun po ang nangyari ngayon, mga kababayan. Imposibleng hindi alam po nitong tatlong nabanggit ko kanina na illegal ang ginawa nila. Pero ano ang ginawa? Isiniwalat pa. Ay kitang-kita pa po ng publiko. Di mas lalong malaking paglabag po ang ginawa nitong tatlong ito, kaya nararapat lang po na ituloy ito ni Atty. Mans Carpio. Puruhan niya talaga kung kinakailangan. Kasi kung nagawa po sa kagaya nilang mga prominenteng tao, may kakayahan pagdating sa usaping legal, may kakayahan din po pagdating sa mga pinansyal, paano na lamang po tayo sa ating mga pobre? Napakadali na lamang pong kalkalin ang mga confidential bank record natin. Dapat puruhan talaga ito. At may masampulan para maitigil po ang ganitong klaseng mga paglabag, mga kababayan. Maaari po itong gawin sa kung sino man na hindi po kakulay nila sa politika. Ano bang ginagawa ngayon? Kay Pastor Apollo Kibuloy, di ba gay pati ang kanilang mga bank accounts na-freeze, mga kababayan? Hindi ho politiko yan. Pastor lamang po yan. Tumakbo sa pagkasenador, oo. Pero hindi naman po pinalad kasi nadaya nga. Pati siya kinakalkal din po ang mga bank record. Hindi po malayong mangyaring gagawin din po sa atin yan. Ito ho ang balita, mga kababayan. Sana mapuruhan ito. Sana wag mabendalo, mga kababayan. Ako po, usong-uso pa man din ngayon yan. Maghahain ng criminal complaint versus BSP, AMLAC. Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte, maghahain po, mga kababayan, ng criminal complaint laban sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council, at ilang miyembro ng House Committee on Justice sa Lunes, April 27, mga kababayan, 2026. Bukas na po. Bukas na sila ihahabla. Lagot kayo. Mga buwaka ng ina kayo. Imposible hindi nyo alam na labag ang ginagawa ninyo. Talagang ipinakita nyo. Paano pa ipinagmamalaki nitong mga ito, mga kababayan? Nagdududa tuloy ako Imposible ho kasing hindi nila alam. Alam po nila yan, nalabag po yan. May abogado po silang kasama Abogaga pala. Pero isiniwalat pa rin po nila, ibinunyag pa rin po nila. Baka meron na pong nangyaring plantsahan dito, mga kababayan. Okay, mag-alala. Plantsado na. Akong bahala sa inyo. Kapag nilabas nyo yan, hindi kayo tatablan kasi may padrino tayo. Ganun ba? Ganun ba ang inyong naging usapan? Mga buwakan ng ina kayo? Eto pa. Ihahain ito ni Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office, mga kababayan. Kasunod ng umano'y paglabag ng Anti-Money Laundering Act, Bank Secrecy Laws at Data Privacy Act, mga kababayan. Patay kayo dyan.
Yari kayo. Oh, inilabas ninyo. O ngayon, ano na? Problema na. E di parang kumuha kayo ng malaking bato, ipinukpok nyo sa ulo nyo. Gumawa lang kayo ng sarili nyong problema. Kinang-ina kayo. Sana may mag-cover po ng mga mainstream medyang matitino dito sa gagawing paghahain bukas ni Mans Carpio sa Quezon City Prosecutor's Office. Baka mamaya, mga bayarang media lang ang mag-cover dyan at kung ano ang ma-interview nila kay Mans Carpio, baka mabaliktad na naman po, mga kababayan. Ano ho? O, eto pa. Ayon sa complaint, nagsabwatan umano si BSP, Governor Remolona at kanyang mga kasamahan upang illegal na isiwalat at ibunyag, mga kababayan, ang confidential bank record ni sa impeachment hearing kamakailan na ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Yan. Yung mga nakita ho natin sa ginawa ho nilang mini trial, yun mga kababayan. Sakit na sa ulo to. Sa bagay, kung meron kayong mga padrino na kaya kayong yakapin, ay hindi nga kayo kakabahan. No? Sana tablan itong mga animal na ito, mga kababayan. Sana tablan sila dito sa ihahaing criminal complaint ni Mans Carpio. Dahil kapag hindi po tinablan ito mga buwakan ng mga buhaya na ito, mga kababayan, ayoko na sa Philippines. Ang kailangan na po nating tumalon sa ibang bansa muna habang Marcos administration pa. Napakadali lang nating iligpit pala, mga kababayan, sa kanilang administrasyon. Lalo na't alam nilang hindi ka po nila kakulay sa politika. Nako, kapag ka masyado ka ng maingay, marami ka ng mga pasabog, ayan, nahabulin ka talaga. Ano ba nangyari ngayon kay Eloy Bugris? Pinaghahanap na rin siya sa mga iba pang mga DDS vlogger. Ibagay pinakakasuhan. Mabuti na lamang po at walang nakukulong. Basta hindi ka kakulay nila, tatakutin ka para manhimik ka. Tayo po, wala tayong kakayahan. Kanila po ang panahon ngayon So, tatanggapin na lang po ang magiging reklamo nila. Sasagot na lang po tayo din sa reklamo nila. Pero ito, mga kababayan, itong ginawa po nitong tatlong ito na nabanggit po kanina, nako, mabigat po itong ginawa nila. Mabigat na paglabag, sana makasuhan, mga kababayan, para hindi na po maulit ang ganitong mga kasamaan na ginagawa ng mga bangag administration ng mga kaalyado ni Bangag. Ayan. Okay, ito pa isang balita, mga kababayan. Isiniwalat po ni Congressman Leandro Leviste na maaaring ito ang dahilan kung bakit sa pagkakaalam ko hanggang ngayon hindi pa rin po ibinibigay sa 84 barangay yung 200,000 pesos, mga kababayan, na ayuda. Ewan ko lang kung naibigay na kanina, Pero ito po, 2 oras lang ang nakalipas mula pong na-post ni Leandro Leviste. Maaaring ito po ang dahilan ni Vilma Santos. Kaya niya dinelay kahit itong bigas, kahit yung 200,000 pesos na ayuda sa piling lugar po sa mga Batangas. Ito, basahin ko ho para malaman po ninyo. Narito ang schedule ng distribution ni Vilma Santos Recto ng 10 kilong bigas na ipinangako ni Bangag
at galing sa buwis ng taong bayan. As of April 21, 2026 mga kababayan, pinangako po ito ni Junior Bangag na galing din naman po sa ating buwis. Tandaan po ninyo, hindi po galing kay Bangag, hindi po kay Vilma Santos, hindi rin po galing kay Recto, kundi sa buwis din po natin. Ibinabalik lang at dapat po nilang ibalik. Pero bakit ganito ang nangyari ngayon? O una, bakit kailangan pang hintayin ang schedule ng pagbisita ni Governor Vilma bago ipamigay ang bigas? O may question mark ha. Hindi po nagpaparatang ang batang congressman ha. Hindi nagpaparatang, may question mark. Bakit daw kinakailangan pang hintayin na bumisita si Vilma Santos sa mga lugar na nabanggit para ipamigay yung bigas? Ano pa bida? DILG. May lumalabag sa ordinansa ninyo, sa inyo nga ipinatutupad na anti-EPAL policy. Si Vilma Santos, ganyan daw ang gawain. Huwag daw ipamigay ang bigas hanggat wala siya. Gusto, nariyan siya. Pabida. Anti-EPAL policy ito. Ano na? John Vic, tahimik? John Vic, ano na? Papa John Vic. Ito pa. Hindi ba pwedeng pamigay agad? Lalo na't nasa krisis ang ating ekonomiya, di ba? Bigas po ito, mga kababayan. Tig 10 kilo. Para bang, sandali Mamaya ko na ipamimigay. Mamaya, di pa naman ako dadalaw dyan. Antayin nyo ako. Tiisin nyo muna yung gutom nyo bago kayo makapagsaing ng bigas. Magtiis kayo, pobre naman kayo Mata pobre naman sila di ba? Ano nga sinabi niya dati? Tungkol sa mga pobre, may nabanggit dati, nakalimutan ko lang pakialala nga po. Paki-comment dyan. Hintayan pa, to Sarah. Bakit kailangan pang gumastos sa pamasahe ang mga benepisyaryo at makinig sa speech ng politiko para sa bigas na galing sa pera ng bayan? Yan layo pala ng pagkukunan ng bigas ng mga taga-Batangas. Mamamasahe pa sila. Kung mamamasahe po ng 200 balikan, di bagay ulam na yung 200 na yan? Magkakabili ka na dyan ng 200 galunggong na piprituhin mo, tapos may bigas kang bitbit, hindi may makakain na. Ang isang sambahayan, mga kababayan, pero mamamasahe pa masahe kayo, bibigyan na nga lang kayo Tratado ba kayo? Parang ganon? Parang ganon. Galing din naman po ang pinambili ng bigas sa buwis natin. Kita nyo kung paano tayo inuulol ng ibang politiko, mga kababayan. Pangatlo, paano pinipili ang mga makakatanggap? Question mark. Pwede bang isa publiko ang listahan para malinaw na ibinibigay ito sa mga ordinaryong mamamayan at hindi ayon sa politika? Ayan, parang lumalabas po na yung mga nasa listahan, yung mga tropa-tropa lang rin po nila, mga kababayan. Yung mga butante siguro. Butante kita? Opo, binoto kita. Prueba mo. Ito. Ito sa Facebook ko, kinampanya ko po kayo. Ito, butante niyo po ako. Ito may bigas. Parang ganun? Hindi! Tangina, trapong-trapo, mga kababayan. Kung totoo man ito. Pang-apat, ito na, pinakamatindi, mga kababayan. Maaaring isa ito talaga sa dahilan. No? Maaari lang naman. Baka lang naman. Yan, para mas malinaw tayo. Bakit nasa huli ang Balayan, Calaca, Lemery, Calatagan, Lian, Tuy, Bawan, San Pascual, San Luis? Mga kababayan, nagtatampo po ba
si Governor Vilma dahil hindi sila bumoto sa kanyang kandidato sa LMP at PCL. O dahil natalo siya o si Lucky Rito. Ayan. Bakit daw nasa huli ang listahan ng mga nabanggit kanina? Na lugar. Balayan, Calaca, Lemery. Yan, mga nabanggit ko kanina. Baka dahil sa natalo, siya at si Lucky sa mga lugar na ito. Hindi ito botante. Yan, habang sinasabi ko. Napopolitika po, pati bigas. Ipanlalaman tiyan na lang ng mga taga Batangas. Kailangan pa talagang silipin kung botante ka o hindi. Nako, mga taga Batangas, mag-isip-isip po kayo. Yung ganitong klaseng politiko, nako, desisyon na ho ninyo. Kung ipagpapatuloy pa po ba ninyong mamuno dyan sa lugar ninyo. Kapwa nyo Batanggenyo, oo, hindi nyo kabayan, hindi nyo kababayan sa isang lugar, pero parehas nyo po Batanggenyo eh. Pero tila nakakaranas po ng diskriminasyon, panggigipit. Anong masasabi nyo dyan, mga taga Batangas? Sang-ayon ba kayo sa mga nangyayari ngayon dyan sa lugar ninyo? Ito pa. At sa mga nagtatanong, kung totoo bang nagtatampo si Governor Vilma sa 84 na barangay, kaya hindi ibinigay ang kanilang 200,000 pesos pati bigas, para sa Nasugbo at Taal. Naku, bigas na 10 kilo at 200,000 pesos para sa mga barangay yan. Gagawin po yung pang-ayuda mga kababayan sa lugar po ng Nasugbo at Taal. In-schedule ng Kapitolyo sa June 30. Layo pa po. Abril pala ang hungay-aon. Siya, ano gang nangyari? Alay katagal po makuha ng mga taga Nasugbo, Batangas at ng taga Taal ang 10 kilong bigas laang na kayang-kayang ubusin yan ng kahit 1 linggo laang, ubus yan. June 30 pa po, 2026, tsaka na kayo kumain. Sa June 30 na lang. June 30 pa, pinakahuli sa lahat. At 2 buwan pa ang hihintayin mga kababayan. Ano ang ipinapakita nitong batayan nila sa pag-i-schedule? Palagay ko, freedom of speech tayo, no? Kung ano daw po ang batayan nila rito. Palagay ko lang, pamumulitika. Ito comparison nito sa ginagawa ni Leandro Libeste at ginagawa ng mga grupo ni Bangag. Comparison po ito, Ito po ang sabi ni Libeste. Yung bigas na binili ko sa sarili kong pera, pinapadistribute ko kahit wala ako at walang pinipili. Yung bigas na galing sa pera ng bayan at ipinangako ni Bangag, bakit ninyo pinipigil pa ang agaran at walang diskriminasyong distribusyon? Di ba? Yan po ang ganda ng katanungan ni Leandro Libeste. Di ba? Diskriminasyon Yung iba nakatanggap na. Yung iba wala pa. Yung iba napakatagal pa sa June 30 pa. Diyos ko po. Nako. Santos Pamor, Recto Pamor, Batangas. Ang tanong ko sa mga taga Batangas, mga kaibigan ko diyan, sa mga sabing lugar na iyan,
na hanggang ngayon hindi pa nakakatanggap ng kanilang ayuda. Ala, ano gang masasabi ninyo? Mga Batangginyaw, ala, mga kababayan na taga Batangas. Kayo ba'y buboto pa diyan sa mga iyan? Kayo na lang po ang humusga. Magkikita-kita pa naman po sa final 2028 election. Kayo na po ang humusga. Okay, hanggang dito lang. Maraming salamat. Pag-iingat kayo lagi at higit sa lahat. Mahalin po natin ang Pilipinas.